Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang yumaga, mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po si Peter Talustas. Magandang umaga po at welcome po sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry F. at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng dati, mga kaibigan, sa pangalan po ni Ka Jerry F. Kami po'y muling mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunang Hataw sa Balita at Komentaryo na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Sa mga nakikinig po sa atin sa internet via live streaming, ang tabayanan po ninyo, nausog yung petsa po ng ating pagsasahing papawid sa radio sapagkat hindi pa ho natatapos yung mga dapat na maikabit na mga equipment para sa bagong himpilan po na inyong mapapakinggan ang mga programa ng A-Tri Media Broadcasting Network. Pero malapit na po yan. October 5. Kasi ang daming nagtatanong sa atin Ngayon na ho ba? Umpisa nyo? Ngayong araw na ito. Mag-umpisa tayo October 5 po. Kasi sabi natin noon, September 14, may dry run tayo. Alam naman ninyo, mga high-tech ang gamit dito Nakikita naman ng mga nanonood sa atin, Malayong malayo sa mga ibang AM radio station, Tama. Hindi naman sa pagyayabang. Pero nagyayabang na, merong market holiday ngayong araw na isinasagawa sa Maynila. Lahat po ng mga public market sarado. At sila po may programa simula pa kaninang umaga na naka-line up na kanilang isasagawa sa buong araw na ito para iprotesta po yung sa pribado ng mga pampublikong palengke sa Maynila. Nakagagawan po ni Al Capone. At si Duterte naman po merong merong mensahe sa mga may pinasasabi sa inyo si Duterte. Yung mga naninira sa kanya sa Facebook. Akalain mo pinakalat na May sakit meron daw cancer sa lalamunan si Duterte. Mamaya pakinggan ninyo yung mensahe ni Mayor Duterte, Ito yung presidente ng ayoko. Tumakbo ka na. Ayoko. Diba? Ito yun sa lahat ng presidente. Sinasabi ng tao, tumakbo ka. Ayoko. Diba? Presidente Yoko. Baka hapon yan. Ayoko. Ayan. Pero tatakbon tila hindi. Tapos ang bibilis naman ng mga barker. Barker ng jeep. Yung jeep na sasakyan ng ibang kandidato. Okay, tumigil na kayo kayong mga maka-Duterte. Dahil sa, sinabi na titigas ng ulo nyo, yun na nga nagsasabi, hindi ako tatakbo yun ang katunayan na hindi kayo marunong makiramdam at hindi kayo marunong bumasa, di ba?
antayin natin yung ang layo pa ng filing ng Certificate of Candidacy. Kahit ba sabihin ko ngayon hindi ako tatakbo. O, hindi ba? Palibasa, nagpapatakbo, iba ibang-iba eh. Sabihin nyo sa amin ng kandidato ngayon na dumeklara. Grace po, dumideklara na rin, di ba? Ang laki na ng paid advertisement sa Inquirer. Sa TV, naku, maya-maya. Mayat maya, binubog. Wala na eh. Bumagsak eh. Ang kailangan muna ni Grace po, magbulay-bulay. Ang tawag doon? Magnilay-nilay. Magnilay-nilay. Yan. Magsimba ka muna. Tapos magnilay-nilay ka sa mga napagsasabi mo. Kasi hindi ka pa nakakabangon doon. Hindi ba? Nasadlak eh. Palibasa, ito sila, ibang-ibang klase ang pagiging ang presidentiable ni Duterte, bandating Ayoko. Sige na. Sino nagsasabing tatakbo ko? Ako ba? Hindi. Kayo nagsasabing tumakbo ko. Di ba? Gusto niya lakad. Ito mga ito, tatakbo ako. Ano ngayon? Sabi ni Maroas, di ba? Tatakbo ko. Inendorso na ako ni Pinoy. Yan. Ano ngayon? Walang interesado. Kay Binay, di lalo na. Si Binay, tatakbo ako. Ha? Walang hiya ka. Yung asawa nga pala nito. Ay, oo. Natatandaan nyo ba no isang araw lang, yung isang eroplano galing yata ng Davao. Ngayon habang lumilipad po, lumipad na lumipad. Nung makalipad po, umusok Naku. yung eroplano. Sinong pasahero Ang niya? ginawa, bumalik yung eroplano sa Davao International, sa Davao Airport. Tapos lumanding doon dahil umusok daw. Yung pala, ang pasahero doon, si Doktora Elenita Binay. Naku, delikado. Mga kaibigan. Kaya ngayon, eto lang masasabi namin tungkol doon. Bago kayo sasakay ng eroplano, siguruhin nyo walang nakasakay na Binay. Hindi Bakit? usok. May balat? Hindi, gagawin mo, tignan mo muna yung manifesto. Pwede mo bang makita muna manifesto ng mga sasakay ngayon na makakasakay ko? Siguraduhin nyo, walang nakalagay doon na Binay. Kasi delikado. Umuusok pati eroplano Ibig sabihin, pati aeroplano tumatanggi. Hindi, pati simbahan nga umuusok Hindi usok. Ngayon kasi delikadong bumagsak ang eroplano. Pag sila nakasakay, mabuti na lang nakabalik yun. Kung hindi, baka hinahanap na ngayon yung mga pasahero doon. Hindi naman sa pag-ano, di ba? Pag kung ano-ano pinagsasabi natin. Kasi mabigat yung pasahero yan Sino? Yung mga Binay. Overweight? Hindi kayang buhati ng eroplano Sa dami. Uusok talaga yung makina Sa Sa dami. bigat. Sa bigat ng bulsa nila Hindi ba? Tama. Kaya umusok yung eroplano. Nako po. Totoo naman to Umusok naman talaga, di ba? Sana kung walang ebidensya. Umusok Nag-overheat. Kaya yun lang babala natin. Pagka sasakay kayo ng eroplano ngayon, yung mga local flights, domestic flights, abay sisiguraduhin ninyo sa manifesto. Tanong nyo muna doon sa counter, doon sa mga attendant, doon sa mga ground stewardess, di ba? Steward. Na meron bang, pwede bang magtanong? Ano ba tatanong nyo? Pwede ba malaman sa manifesto nyo kung may makakasakay, may sasakay ngayon sa flight na sasakyan ko, may sasakay na Binay ang apelyido. Bakit Wala naman Ay mabuti naman kung ganon. Bigyan mo na ako ng upuan ko. Bakit niya naman tanong yan? Kasi umusok na yung flight delikado na Yun ano na yun babala na yun Tama. Pagka marunong ka magbasa, bata man ano ba naging dahilan ng pag-usok? Mabigat daw Mabigat. yung eroplano.
Oo. Mabuti pa, nagkarga na lang sila ng balikbayan box eh. Kesa ikinarga mo si Binay dun eh. Mas mabigat yun ba? Sa dami ng kwarta, Oo nga. mga kaibigan. Bilyon. Eh di siyempre, ang bigat ng bulsa nun. Alam mo kung ba't ko naisip yan? Oo. Nung araw dyan sa Pasay, yung mayor dyan, si Piwi. Oo, Piwi. Ba nung mayor si Piwi, nang hina yan eh. Bakit? Ewan ko, ang hina ng katawan. Oo. Pumunta pa nga kami ni Jerry Yap minsan dyan dahil binabakala nung anak niya, si Jerry Yap. Susumbong namin. Oo. Nakausap naman namin siya. Kaya lang may oxygen eh. May oxygen. O yung yung portable na oxygen. Oo. Mukhang hindi na makahinga eh. Si Oo. Piwi. Tapos yung anak niya nangingikil pa. Di ba? Tama. Sinumbong namin pero ganun pa man, may basbas pala yung pangingikil. Utos pala niya. May Oo, basbas. ngayon isipin mo yung kami na yun na tumulong sa kanya. Oo. Mm. Kinikikilap pa. Tinangka pa kaming kikilan, di ba? Lalo na yung hindi nakatulong. Gasino pa ho kung Oo. kayo hindi nakatulong. Oo. Ito kamag-anak ni Bina ito eh. Mistiso lang ito si Piwi. Oo. Oo, kamukha ni Panchito yan eh. Oo nga. Panchito. Sino ang dolphin yan? Yung Dolphy kasi, yan si Piwi, Mm. may mga pamangkin yan. Bayona. Oo, Bayona. Bayona. Isa sa mga kapatid ni Dolphy, ang napangasawa ay Bayona eh. Oo. O kaya, may anak yan, pamangkin ni Dolphy. May kapatid pamangkin, si Piwi na asawa naman, kapatid ni Dolphy. Mm. O may anak yun, si Ray Bayona. Oo. Tama. O di ba? Mm. O kaya magkamag-anak. Kaya nga kaya nga kamukha ni Panchito si Piwi. Panchito. Ba nagalit sa akin niya si Piwi? Oo. Yung sabihin ko kamukha ni Panchito. Mm. Talaga naman eh. Oo. Masisisi mo ba ako? Oo. Kung talagang mukha mo yun. Ba't ako magkakaroon ng kasalanan ikaw yung kamukha? Di ba? Alam nga naman sabihin kong kamukha mo si Joseph. Joseph. Di ba? Joseph. Joseph Estrada. Oo na. Kamukha niya. Hindi naman niya kamukha yun, di ba? Oo. Ngayon, ito, ano ba samba ko? Si Piwi. Piwi, oo. Nangihina yan, di ba? Nung matapos ang eleksyon, nakita namin yan ni Ka Jerry yan sa Diamond Hotel. Oo. Naku, naloko na. Naku na. Tapos na eleksyon Oo. Di syempre, niisip namin baka masama pa loob nito Oo. sa inabot na banat nito sa atin. Sabi sa akin ni Ka Jerry, huwag ka maingay. Huwag kang Oo. titingin. Makatitingin. Nandiyan si Piwi, Makatitingin. Ayan, papalapit na sa atin. Naku na yan na. Lumapit sa amin. Umupo naman. Umupo. Maginoon naman si Piwi. Kahit yun ang maganda sa mga Trapo. yung mga dati ng politician. Oo. Hindi sila nagtatanim kasi may trapong walang niya eh. Si Erap, trapong basa. Sobra pa yan, isa trapo eh. Oh, Si Binay, Bengador yan. ganun din. Ha? Bengador yan. Binay, mga walang hiya yan. Si Piwi kahit ganon, maginoo. Showbiz ba? Hindi, tsaka hindi mo mararamdaman sa kanya na kahit na nasaktan siya, hindi niya pinakikita yun. Oo, tama. Di ba? Ibig sabihin, hindi nagtatanim ng Oo, sport lang. sama ng loob, di ba? Ng galit. Mm. Yun nga, nakita ko. Di nag-uusap kami sandali. Kinumusta kami. Oo. Kumustahan dito, kumustahan doon. Nung magpaalam na, sabi ko, wala ka ba napansin ka ako? Oo. Sabi ko kay Ka Jerry, Oo. ano yun, bumilis ang lakad. Oo nga no. Sabi ko, alam mo kung bakit? Oo. Kasi, magaang na yung bulsa eh. Kaya bumilis ang lakad niya. Kaya pala yan, Oo. kung lumakad nung araw ng mayor siya, nakaupo siya Mabagal. mayor, mabagal dahil mabigat ang bulsa eh. Oo. Kaya ganun ngayon si Erap eh. Oo. Oo. Si Erap, para makababa ng sasakyan, kailangan dalawa hahawak. Uy. Ilang taon lang si Erap? 80? Wala pa. 80! 80 na ba yan? Oo, 80 na yan eh.
Nagpapabata lang yan eh. Nagpapa-iniksyon pa nga yan, di ba, sa Germany ng ng stem cell. Oh. Pero ganun pa man, kaya stem cell. Wala na eh, talagang Wala na siya. hindi makalakad eh. Si Erap. Oo. Kailangan pag bumaba ng sasakyan yan, merong aalalay na 2 tao. Oo. Ito, kukwento ko sa inyo mamaya. Mm. Yung itsura ng City Hall, di ba? Oo. Yung Office of the Mayor. Oo. Si Erap, kaya hindi makapasok ng maaga yan eh. Oo. Bukod sa hapon na talaga nagigising yan, Mm. hindi siya makaakyat dun sa may hagdanan kasi. Oo. Office of the Mayor, may sariling daanan ng mayor dun eh. Ngayon, di siya dun dumadaan. Oo. Dito siya dumadaan sa may elevator Oo. sa labas. Mm. Yung daanan ng dun sa may Department of Health, Mm. office ng Department of Health ng Maynila. Mm. Ngayon asan ba tayo? Dito kay Duterte. Oh, Duterte. Si Duterte po merong mahalagang mensahe. Oo. Ano sabi? Sinasabi niyan, di siya tatakbo, di ba? Oo. Kaya ako, quiet kami ron, silent kami. Oo. Kasi ako, marunong ako magbasa Oo. ng kinikilos ng tao. Mm. Kung hindi tatakbo si Duterte, bakit tuloy ang advertisement Oo. sa radyo? Oo nga. Kanina lang napakinggan ko, piniplay. Ngayon, ito ang mensahe ni Duterte sa mga naninira daw sa kanya sa Facebook. Mm. Meron kasing naglalabas sa Facebook, mga kaibigan. Ito, ang pangit nung gano'n, yung paninira lang, yung hindi totoo. Oo. Tapos mabubuko kayo. Parang si Erap, di ba? Sinungaling. Sasabihin mo, bankrupt ang Maynila. Oo. Wala. Mismong tauhan mo eh. Oo. Si Liberty Toledong kriminal din eh. Oo. Ha? Nakatulad mong magnanakaw ang nagsabi, pumirma eh. Oo. Na naiwan ni Mayor Lim mahigit 1.5 billion. Ang laki nun. Cash yun na cash. Tsaka yung nasa bangko, Oo. nakadeposito sa mga bangko. Pinirmahan eh. Naku. Yun yung Liberty Toledo, yun na nakaupo eh. Pagpasok ni Era, pinaupo yun eh. Naku. Tinanggal nga ni Lim yun dahil yun may kaso Oo. ng pagnanakaw. Kasabwat no si Atienza dati, di ba? Mm. Sa mga multicab. Ngayon, eto sinungaling nga naman eh. Oo. Ito mga nagsasabi, biktima rin ng ganitong paninira si Mayor Lim. Mm. Kaya ako natawag ang pansin ko rito. Oo. Kasi sabi rito sa Facebook, Mm. nagpapakalat sila. May sakitan niya yan si Duterte, may cancer of the throat. Cancer, ah. Dapat ang magkasakit ng cancer of the throat, Oo. hindi si Duterte, Siya sino? si Pangilinan. MVP. Daming pera yun. Alam mo na. Ano sinusubo nun eh. Kung ano-ano nilulunok. Ano hinihitit nun. Oo. Player ng basketball. Hatong ma. Ngayon, eto, si Duterte naman daw, sabi, yan na niya, si Mayor Duterte, may ano yan, may cancer of the throat yan. Oo. Ano sabi ni Duterte? Ito naman ang sinabi ni Duterte Buwelta. sa mga naninira sa kanya sa Facebook. Bumabanat sa kanya. Ang sabi niya, kayo Anya, you're suffering from a mental impotence. Mental impotent. Tama nga naman. Ang galing eh. Oo. Parang Miriam yung English niya, no? Oo. Mental impotence. Inutil yung utak mo. Baog na rin eh. Walang silbi. Yung baog, inutil yun eh. Oo. Di ba? Oo. Halos katumbas din nun eh. Oo. Baog ang utak. Di ba? Mental impotent. Yan ang napapala ninyo. Kape Facebook nyo. Ayan po mga kaibigan.
At kayo daw, sabi ni Duterte, magpatingin na kayo sa doktor. May diferensya na. Wala na, malabo na ang kanya. Dapat kayo nga naman na magpatingin eh. Oo. Alam nyo, yung mga hindi kumpirmado kung sino lang Nagkwento. magsasabi sa inyo, susulat sa Facebook, sa kwentuhan eh, sasabihin sa inyo, ba may sakit na niya yan. Si Mayor Lim nga nun, ba may sakit na. Nakaupo si Mayor Lim ha. Oo. Oh, May malalang sakit daw. ang lala ng sakit niyan, si Mayor Lim. Labas Kaya yan eh, pumupunta yun sa abroad eh. Sa China daw, yan. Oh, nagpapagamot. China, nagpapagamot yan. Hindi naman sa China nagpupunta siya. Madalas nga sa umping lang eh. Dala sa umping. Oh, ngayon eh, hindi totoo eh. Oo, tama. Di ba? Matanda na niya si Lim. Oo. Eh, ba't si Erap ba? Ilang taon ba sa Bata inyo ba yan? matanda? Bata ba yan? Bata pa. Saka yung katawan, yung class ng katawan. Yung kalusugan, di ba? Oo. Yan ba si Amado Bagaching bata? Naku po, hukluban na yun eh. Matagal na ang issue yung kay Lim, yung matanda na si Limanya. May sakit. May sakit na yan eh. Malala. Malala. Ganito rin, biktima rin si Duterte nito. Walang maipintas eh. Pag wala kang maipintas, kasi ang pinakamalaking kapintasan ng isang nasa pwesto, magnanakaw ka. Oo. Yung pera na hindi mo naman pera, pinag-iinteresan mo. Tama. At tinan mo nangyari kay Erap ngayon, nagyayabang pa. Market holiday ngayon ha, sa Maynila. Ang sabi ng mga market vendors, eh hindi kami magtitinda. Tama. In-announce nila yan sa September 14. Ngayon pong araw yun eh, nung isang linggo pa nila sinasabi yun. Nagkaisa kami na magsasara muna kami. Hindi kami magtitinda. Aba, si Erap nagyabang. Oo, ano? Ano sabi ni Erap? Ipa-aresto. Aba, pagka kayo hindi kayo nagtinda, paparesto ko kayo. Sa pilitan. Labag sa RA, ganito yan. Sumitas pa ng batas eh. Ano ba? Ha? RA ano raw eh. Ewan ko kung ano yung RA. RAO yun eh. Eh kahit naman anong RA sabihin mo, Karapatan nila. hindi kami maniniwalang may ganun eh. Invento mo lang yun eh. Bakit? Kailan pa naging masama yung hindi ka magtinda? Bawal ba yon? Hindi. Ha? Hindi. Yung mga pulis namang gago Ayun. na sunod-sunuran kasi nagagawa nila pang-hold up sa Maynila na hindi sila napapatalsik dyan, hindi sila nakakasuhan. Oo. Pine-press release lang pero sa totoo, pabusisi mo nangyari. Wala. Meron ba nakasuhan? Wala. Ha? Nasaan ang kaso? Diyos Mario. Natanggal ba? Hindi. Yun din. Tinan mo mga gago. Yan si Naknak, Oo. si General Naknak. Oo. Nagpadala pa ng pulis doon kanina sa San Andres Market. Oo. Pinaligiran yung palengke. Akala mo may gera. Magsasara lang ng tindahan. Sarado kami, sarado. Ang importante rin, nagbabayad Hindi. naman sa pwesto yung mga Hindi, alam mo- magtinda sila. Kayo hindi. Di ba? Tsaka, Pakin nyo. anong pakialam mo? Kaya, pakin nyo. Magtinda ako tindi. Anong pakialam mo? Ang sabi May ni batas ba ako Erap, nilabag? bawal daw sa batas na isara nila yung palengke. Oo, Eh, hindi naman palengke isasara yung pwesto nila eh. eh. Bibuksan yung Individual na palengke. mga pwesto isasara eh. Bukas naman eh. Bukas eh. Makakapasok ka ron. Kaya lang, sila Gusto na mo. yung pwesto. Kaya lang, wala kang mabibili dahil sarado Di yung mga walang pwesto. nilalabag. Eh si Walang Erap titinda talagang eh. wala alam sa batas to kasi Yan ang may mental hindi impotence. kasi May mental impression. kasi manlalabag sa batas. Kaya Hindi walang niya alam sa batas Oo, eh. tama. Ayun. Di ba? Ang batas bawal isara palengke. Tama. Eh hindi naman namin sinara palengke yung pwesto namin. Pero nakabukas. Ang palengke. Sinara ng mga pulis. Pinaikutan eh. At saka, hindi naman nila maisasara yung gustuin man nila eh. Yung palengke. Wala namang pinto yun. Walang gate yun. Meron doon mga nakatayo. May placard. Oh. Binabanatan si Erap. Nadaan ako dyan sa trabaho eh. Oo. Galit na galit yung mga tao, pati yung mga sidecar doon. Ano sabi? Walang yang Erap yan. Wala na kaming hanap buhay ngayon. Sabi, tang inumin mo, Erap. May ini-endorse Ah? pa. Oo.
tang inumin mo, erap. Yan, wag alak. Di ba? Oo. Ayun ang maganda sa column yun. Tang inumin mo, erap. Ang asa, Wag alak. naduduling sa pera eh. Oo. Ano, diba? pare? Ano? Naduduling sa pera. Oo. Pera yun eh. Alam mo, si erap, kaya kumukuha ng pwesto sa gobyerno yan, tumatakbo yan. Eh yun talaga pakay niya na eh. Hindi ba? Yung pera, magnakaw talaga ang gusto niyan. Oo. At ang masama ito, ang pinakamasamang ginagawa ni Erap na dapat ngayon ma-realize na ninyo. Kumbaga buo na yung jigsaw puzzle eh. Nung unang naupo yan na presidente, kaninong pera kinuha niyan? Pera ba ng mga negosyante ang kinuha ni Erap? Hindi, pera ng tao. Pera ng mahihirap, dun siya na convict. Ha? Ninakaw niya ang pera ng GSIS. Kaninong pera yon? Pera ng maliliit na empleyado sa gobyerno. Kinuha niya ang pera ng SSS. Kaninong pera yan? Pera ng mga tao. Pera ng mga pangkaraniwang mamamayan. Ha? Eto Na pa. ang gusto sa pagtanda nila, hindi man sila makaipon, may maaasahan silang Pension. Pension. pwede silang mapagkunan ng kakainin o ng ipampapagamot nila. Tama. Yan ang ninakaw ni Erap. Ito pa, yung pera ng wedding. Sino ba mga mananaya ng wedding? Mahihirap. Ang laking pera na nakuha niya dyan. Yung wedding, panlilin lang yun Di natapos yun. Natapos na yun. Presidente siya. Tumakbong mayor. Sabi natin, Oo. wag niyong iboboto yan. Delikado. Walang hiya yan, magnanakaw yan. Oo. Tama. Ang laki ng kasalanan niyan at kahayupang ginawa niyan sa sambayan ng Pilipino. Huwag niyong iboboto yan. Doon man lang sa hindi niyo pagboto, naparusahan ninyo. Kasi yung kasalanan niya laban sa sambayan ng Pilipino, hindi niya pa napagdusahan eh. Hindi pa. Dahil sa pagkakabigay sa kanya ng pardon. Kung siya man itinuring na nakulong, doon lang ho sa rest house. Sa Tanay. Mga kaibigan, hindi ho sa bilangguan pumasok yung magnanakaw na yan Nako. sa pera ng taong bayan. Hindi ba? Tama. Natapos na yon. Naging mayor ngayon sa Maynila. Sino kinuna ng pera? Ayan. Taga Maynila. Ha? No? Di ba mga vendor? Oo. Sino kinuna ng pera? Hindi ba mga tricycle? Oo. Sidecar driver. Mga sidecar boy? Oo. Kawa. Ha? Maliliit ang kinuna ng pera. Sino ang diniprive, pinagkaitan ng serbisyo? Yung bang malalaki? Hindi. Yung maliliit na walang pampagamot sa ospital. Ang inagawan niya ng pagkakataong makapagpagamot. Samantalang, itinatag ang libreng ospital, pagpapagamot sa Maynila sa panahon ni Mayor Alfredo Lim, buong Maynila. Tama. Ha? Pagkatapos inagaw mo sa kanila yung karapatan na yon. Sino pinerwisyo mo? Mahihirap na walang kakayahang magpagamot. Nasaktan ba mga mayayaman sa ginawa ni Erap sa ospital? Hindi. Bakit? May pambayad yun. Ganun pa man, kahit meron ka, taga Maynila ka, entitled ka pa rin sa libreng serbisyo ng ospital. Kaya sa panahon ni Lim, kahit may pera, nagpapagamot sila ng libre sapagkat ang libreng serbisyo para sa kalusugan ng tao, hindi dapat pinipili kung ikaw meron, kung ikaw wala. Bakit? Pareho kasi kayong nagbabayad ng buwis. Yun. Tama. Ha? Yun ang equal na tinatawag na
pagtrato sa mga mamamayan, pantay. Di ba sabi nga ni Mayor Lim, sa batas, walang mayaman, walang mahirap, walang mahina, walang malakas. Ha? Sa English. Ano ba yun? The law applies to all. Yan. Otherwise, not, None at all. Yun. Aba yung English na yung kinantsawan pa ng iba yun. Yes, yung mali daw yun. Mali Mali daw. Kasi mga Pilipino dyan sanay Oo. sa pagpuna ng maling English. Pero sa gagawin, walang mapatunayan. Napansin nila yung maling English, pero yung ginawa ni Mayor Lim na pagsisirbisyo sa Maynila na siya lang ang nakagawa, hindi nila napansin. Yun. Nung panahon ni Marcos, naglagay si Imelda ng mga yung labas. Lambas. Bano sumakay ako doon? Teenager ako eh. Oo. Ang ganda ka ako. Yan lamig. Ang pakiramdam ko, mayaman ako. Piso lang ang bayad doon, pamasahe. Kahit saan ka bumabarong piso yun. Oo. Masakay ako nung araw dyan sa Luneta, sa Malate. Oo. Pauwi sa amin, ang sarap ka, ang pakiramdam ko. Kasi wala naman tayo aircon sa bahay, di ba? Wala. Doon lang ako nakakatikim ng aircon. Kahit nung mga panahon na yun, hindi ganito kainit, ha? Oo. Presko pa nun. Ang dami pang puno nun, tsaka Wala pang ano nun. ang mga tao hindi Climate change. kukunti pa eh. Hindi kasing kapal ngayon eh. Pasahero nga, lahat kayo nakaupo eh. Oo. Ang dami pang bakante. Yung mga bus. Sipin mo yun. Alam mo kung ano napuna ron? Ano? Yung nakasulat doon. Ano? Please, may nakasulat doon eh. Press, ano yata Press eh. this button to stop. Parang ganun eh. Pero hindi yung tama yung pagkaka-English. Hindi nila napuna. Kasi yung gumawa ng bus na yun, Hapon. Oo, tama. Napuna nila yung English nung Hapon, pero yung ginawa nung Hapon, Hindi nila. na hindi kayang gawin ng Pilipino, nagawa eh. Oo. Hindi nila napansin yun. Ganun ang sinasabi natin. Dito sa atin, may mga pintasero lang eh. May May masabi. may maipintas. Oo. Di ba? Puro ganyan ang masamang ugali ng Pilipino. Pintasan ka. Pag wala silang makita sa'yo, may sakitaan niya yan. Si Duterte niya, may cancer yan. Oo. Si Lim niya, matanda na yan. Mahina na. Oo, matanda na raw. Ay. Si Lim umaakyat ng hagdanan kahit gaano kataas. Oo. Hahamunin ko kayo. Kumuha kayo ng pupusta para sa inyo at kukuha ko ng pupusta para sa akin. Paglalakarin natin si Erap at saka si Mayor Lim sabay. Hindi natakbo ha. Oo. Kasi si Lim pwedeng tumakbo. Oo. Ang inaalala namin si Erap hindi niya kaya. Lakad na lang. Gaano kalayo ang gusto niyong lakarin? Kayo magsabi. Oo. Humanap kayo ng pupusta. Hanap ako ng pupusta. Akyatan ng hagdan. Nako. Lalo Baka na. sabihin nyo kung mga 6 na palapag sabihin nyo nagyayabang ako. Oo, yakan. Yabang. Oo. Wag na. Second floor lang ang aakyatin. Oo. Pustahan tayo. Tignan ko kung tatagal si Erap nang walang aalalay. Nako po. Bakit ito nasabi natin to? Si Erap ngayon, tignan ninyo, ha? Oo. Pag bumababa ng sasakyan, kailangan may hahawak. Ayun. Tapos kung makakantsaw kay Mayor Lim, matanda na raw si Lim, siya nagsabi nun eh. Oo. Noong 2013 election. Hindi, dito lang ulit. bago? Bago na naman. Oo. Kaya ginagaya yon ni Karen Dracula. Nako po. Yung alulod niya. Yun ang mouthpiece ni Erap na yung tanga. Yun. Isa pang mouthpiece ni Erap, yung si Bambi Magnanakaw. Oo. Yung walang kwenta naman yun. Sipin mo, yun ang mga klase ng tao Oo. na nagsasalta para sa kanila. Etong ginawa ni Erap na ito sa palengke, Oo. sa mga palengke. Ano masasabi ninyo? Ha? Yan ba si Erap dahil sa mga pinagagawa nito?
Dapat nyo bang pagtiwalaan yung taong yan? Hindi na. Alam mo, ibig sabihin niyan, Percy, ibinebenta ni ERAP ang publiko sa mga mayayaman. Naku po. Public market eh. Oo. Oh, pinahawak sa mga kapitalistang malalaki. In effect, binibenta niya ang publiko dyan Tama. sa mayayaman. Eh sana, ang kinakatwiran, bakit ibebenta? Hindi raw ibebenta. Ang may-ari pa rin niya, City Hall. Kaya lang, pumasok lang sa kasunduan, ang magpapatakbo na pribado. Private na. Pero 25 years. Ayun. Oh. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan nun natin yan, no? Pagkatapos lamang ng ilang mga importanteng mensahe mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. A-Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng A-Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Hahataw sa balita at komentaryo. Ang oras po natin, mga kaibigan, ay ganap na pong alas 4:41 sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia yun. Saudi. 9:41 na ho sa Pilipinas. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama Sabah. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Ano yung bago iniwan natin kanina? Tungkol doon sa privatization. Oo. 8346. Tinatawag nilang privatization yan. Sabi, hindi raw ibebenta yan, kundi patatakbuhin lang ng mga pribadong kumpanya Private na yun. na pinasok niyang kasunduan. Bibigyan na lang namin kayo ng halimbawa muna, no? Mag-umpisa tayo dun sa Agora Oo. Public Market. Saan ba yun? San Juan Sa San Juan yan. and Domingo. Yan po, public market dati yan. Ngayon, ang ginawa nila riyan, pinasunog. Ay. Sapagkat naglalaway pala dyan si Gia Gomez. Lalaway Nung pong maitayo ulit yung palengke, ang may-ari na si Gia Gomez. Yun, example na yun. Oo. Kaya yan ang ginagawa ni ERAP sa Maynila. Sabi ko nga sa inyo, although pumapasok sila sa joint venture na kunyari mga Pribadong pribado, si ERAP din ang nasa likod nun. Yung mga kumpanya na yun. Yun ay mga palsipikadong korporasyon yun. Mga itinayo ang purpose talaga pagtaguan lang ng nanakawin. Naku. Gagamitin lang para makapagnakaw yung kumpanya. Naku po. Nanakawin nila, isipin mo, sabihin na nating patatakbuhin ng pribado. Magkano magiging bayad dyan? Magkano puhunan? Mahigit 100 milyon? Oo. Sa palagay ba ninyo, kayang kitain yung mahigit 100 milyon
kung kukolekta sila ng kagaya ng ibinabayad ng mga vendor sa lumang bayarin nila, upa bilang upa sa kanilang mga tindahan, kung ganong klase lang ang upa nila, kaya bang kitain nyo na mamumuho ng negosyante sa katumbas na halaga? Aba hindi, baka patay na silang lahat. Hindi mo pa naiipon yung 100 milyon na yon. Ano masamang epekto? Ang masamang epekto, magiging mahal ang bayad. Oo. Ang upa. Doble. Ha? Bakit mo gagawin yun sa mga maliliit na manininda gayong yan public Oo. na nagpapatakbo City Hall, pera din ng taong bayan yan. Oo. Ang sabi ni Erap, may pera City Hall, wala na raw utang, di ba? Oo. Nakabango na raw. O ba't hindi nyo pagawa yung palengke? Tama. Pwede namang ipagawa ang palengke. Bukod pa doon, meron pang nasilip itong mga vendor na meron palang koleksyon na napupunta yon sa isang purpose. Parang ano yun, parang levy fund. Oo, parang Coco Levy. Para pag nire-renovate, doon kukunin. O kung halimbawa may kasiraan yan, doon kukunin. Nasaan yung pera? Oo, yan. Nasaan yung pera? May pampagawa eh. Hindi mo na kailangan kumuha, mag-allocate ng budget ang lungsod na Maynila kung gustong ipagawa palengke. Hindi na May kailangan sariling pondo Hindi kailangan maghanap ng ibang source. na iniipon. O nasan? Ayan. Sa bulsa. Hindi ba? Katarantaduhan pong malaki yan. Tapos sabi ni Erap, pahuhuli ko kayo Nako po. pag sinara nyo palengke. Ayan. Hindi, kaya niya sinabi yun kasi nananakot lang siya eh. Oo. Hindi totoo eh. Sige nga, pahuli mo nga. Oo. Kaya niya sinabi, pag sinara nyo palengke. Kaya niya sinasabing pag sinara nyo, alam niyang hindi maisasara palengke dahil walang gate. Oo, tama. Ang isasara lang doon, tindahan. Oo. Halimbawa ako, nagtitinda ko ron, di sasara ko yung tindahan ko. Hindi ako magtitinda ngayon. Anong pakialam mo kung isara ko to? Buksan ko to, isara ko to. Wala kang pakialam pareho doon. Dahil ako tenant dito. Nagbabayad ako dito. Upa. Kay malugi ko, kay kumita ko, wala ka na rin pakialam doon. Tama. Kasi yun ang hanap buhay ko yun. Tama. Hanggang doon ka lang sa maningil ka ng upa sa akin. Di ba? Oo. Itanin yung katarantaduhan yan. Para hindi siya mapahiya. Kaya niya sinasabi yun. Unang-una, hindi mo pwedeng gawin yun sapagkat ikaw ang dapat ulihin pag ginawa mo yun. Oo. Pati yung mga pulis, pwedeng ipakulong lahat yan. Nako po. Pwedeng kasuhan lahat sa ombudsman yan. Bakit? Masama na ba magpahayag ng saloobin? Bakit? Nabago na ba konstitusyon? Nako. Naamyendahan na ba ni Erap ang saligang batas na nagsasabing walang sino mang pwedeng lumikha ng batas na magpapakipot sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag? Oo. Freedom. Freedom of speech yan. Itong kay Erap, pocket deal ito eh. Bakit? Tama rin si Atong Maron eh. Bakit siya nagsabi ng bakit Hindi, may sinabi siya nung isang araw, may kausap siya sa telepono. Pocket dealan niya yan eh. Galit na galit siya. Pinagagalitan niya yung kausap niya. Pocket deal yan eh. Bakit? Siya bakit? Dinatawa ngayon si Peter. Sabi ko, tama naman, ba't nakanatawa? Pocket deal eh. Pupunta sa pocket niya yun eh. Hindi ba? Yan ang pocket deal, Atong. Yung kay Literal Erap. lang ang translation ni mga Atong. Pero totoo, no? Oo. Bakit? Hindi So ngayon, share ganun din. ito na. Andito na tayo sa yugto na dinadanas na ng mga taga Maynila ang lahat ng klasing kalupitan Oo. na hindi nila inaasahang magagawa ni Erap na ating ipinagpauna na. Na hindi tayo pinaniwalaan Ayan. pagkatapos nga ng eleksyon eh. Hindi, may naniwala naman sa atin. Katunayan, 30,000 lang ang lamang ni Erap kay Lim eh. Sa laki ng perang ginastos ni Erap, namili ng boto yan eh. Oo. Totoo. Ang binili niya yung hindi boboto. Oo. Huwag ka na lang bumoto, bibigyan ka ng 1,500. Naku, naku.
Oh, naghanap din sila ng boboto kapalit ng 1,500. Pero karamihan ng nabili nila yung wag boboto. Oo. Yung bukas ang eleksyon, ngayong gabi nila ginapang. Eto, nung pagkatapos ng eleksyon, ay sabi, mali kayo. Oo. Nanalo kasi si Erap eh. Oo. Ba hindi ko mo, dahil nanalo si Erap, mali kami. Tama pa rin kami. Hanggang ngayon. Oo, tama. Hindi ba? Yun yung sinasabi namin, lagi, na hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Mm. Hindi mo mababago katotohanan eh. O, halimbawa, naniniwala kaming si Mayor Lim lang talaga ang pwedeng makapagbigay ng pangangailangan ng mga taga-Maynila. At kailangan itong mga serbisyong ito ni Lim, maproteksyonan ito sa pamamagitan ng mga matitibay na batas, ng mga ordinansang dapat maipasa. Hindi ba? Para ika nga protektado ang mga serbisyong ipagkakaloob sa inyo. At tulad diyang ospital, ano ginawa nila dyan? Hindi ba may bayad na? Bayad na. Private. Ito masama. Ito masama. Pinangangalandakan ngayon ni Erap, nagpagawa pa ng karatula eh. Oo. Na libre daw ang ospital gamot sa Maynila. Ha? Kailangan mo lang meron kang card, orange card, tsaka PhilHealth card. Nako. Di hindi libre. Oh, may bayad. Kasi sisingilin mo sa PhilHealth eh. Hindi, tsaka may orange card. May babayaran ka, di ba? Yung tsaka orange card, discount lang yun. Bayaran mo yun. At tsaka pangalawa, bakit para saan yung orange card? Gago ka ba? Para kanino yun? Ba't may pa-orange ka pa? May color coding ka pang nalalaman. Sa panahon nila, may sakit ka. Oo. Itakbo mo sa ospital yan. Paggamot mo. Hinanapan ba ng card yan? Hindi. Ha? Nagpa-imprenta ba si Lim ng card para magamot ka? Hindi. Libre na. Automatic. Pag may nagsumbong kay Lim, tanggal ka. Oo. Ayun nga masama eh. Oo. Minsan, yun ang masamang ugali ni Mayor Lim eh. Hindi mo inasikaso yung trabaho. Si Mayor Lim ay malupit sa tao niya. Oo. Sa taong mga malalapit sa kanya. Ito, hindi ko na sasabihin kung sino. Biruan man ito, biruan, pero totoong biro. Ha? Ito, sabi nung isang malapit kay Mayor Lim, nakita mo ba niya yan? Yang isang taong yan, opisyal natin sa City Hall? Oo. Oh, alam mo ba na yan milyonaryo yan. Ha? Multimilyonaryo yan. Oo. Oh, ngayon. Oh, galing yan dun sa Kiatensya eh. Kiatensya pa lang, multimilyonaryo na yan. Oo. Hanggang ngayon, di mo tinatanggal, nandyan. Ha? Bakit? Kasi kami, pagka kami, sumabit kami, 10,000 lang, may nagreklamo sa amin, kumita ng 10,000, Oo. pinaiimbestigahan mo kami. Oh. Oo. Samantalang yan, multimilyonaryo yan. Oo. Sabing ganon. Alam mo na ibig sabihin. Di ba, may hinanakit yung mga tao ni Mayor Lim. Yung tunay na nagmamahal sa kanya. Pero yun, hindi aalis kay Mayor Lim yun. Hindi. Kasi alam nila na malinis ang hangarin nito eh. Oo. Kung si Mayor Lim nagnakaw, Oo yan. iiwan ng tao yan. Tama. Hindi ba? Sabi nga ni sino ba yung ginagamit natin lagi na nagsabi na yung samahan mo yung isang tao na gumagawa ng mabuti. Ha? Ketsa. Hanggat siya ay gumagawa ng mabuti. Oo. Pero hiwalayan mo ang taong yan kapag siya nagkamali. Kapag gumawa na ng masama. Oh, gumawa ng masama. Ano yun? Ano yun sa English yun? Ha? Mga kaibigan. Oh. Oo. Atong. Bakit? Deal na. Gusto mo ba mag-English tayo rito? Translate mo sa kanya. Well, Yan magaling dyan eh. what can you say? Si Atong. Nagagalit ako. Ha? Bakit Jill yan? What can you say? Can you English me? Ha? Oy, nagagalit na naman yung I'm sorry, nag-review but- ng textbook Carabao English I'm Day sa sorry, grade but 4, no? we cannot English you. Bakit Bill?
Dead ball na si Atong. Mga kaibigan, pati tayo. Ayan po sinasabi lang natin. Eto ngayon, market holiday sa Maynila. Kawawa naman yung mga tao. Meron ako narinig, luka-luka Oo. Kala ko bruha lang to. Luka-luka pa pala. Yan ang napapala ng mga periodikit. Periodic. Saka yung nagsisinungaling palagi. Hindi periodiko ang tawag dyan periodikit yan Mga kaibigan, akalain mo, gawin mong kolumnista yan Uy. sa isang dyaryo. Mm-mm. Barangay chairman yan, unang-una. Oo. Pagiging barangay chairman pa niyan, peke. Kasi wala namang botante yan. Sino bumoto sa'yo para ka maging chairman? Siyempre, di ba dapat para ma-elect ka, iboboto ka? Oo, tama. Oh. Wala namang constituent yan Kala ko nga, bruha lang yan. Luka-luka pa pala. Alam mo kung bakit? Bakit? Itong tungkol sa palengke, na nagagalit ngayon yung mga market vendors, isinisisi pa ngayon nila, gusto pang isisi ng luka-luka. Oo. Kasi nga, ano ito May tama rin. Polluted ang utak. Hindi polluted Ano? Mga moron ito moron. Ang moron, walang karapatan na mag-column yan. Oo. Yung ito yata yung yung sinasabi ni Duterte, mental impotence. Impotent ito Input. Mentally. Mentally. Mentally impotent itong si Bruha na lukarit pa. Kala ko, inputa. Pwede rin. Laos na Ngayon, ito alam mo sabi, muntik ako mahulog sa ako nahiya Bakit? Kasi may column ako sa dyaryo, iba nga lang dyaryo. Oo. Pero ibig sabihin, ano magiging impression ng publiko, lalo na yung mga nakakaintindi. Oo. Yung hindi basta-bastang pinaniniwalaan ang sinasabi mo ng isang sumusulat. Yung ang gine-gauge niya yung kakayahan mong magsulat. Oo. Di ba? Tama. Anong sasabihin ng mga tao? Ito na ba klase ng mga nasa media ngayon? Nako. Na nagko-column? Kasi supposed to be, columnista ka, commentator ka sa radyo, Oo. molders of public opinion yan Oo, totoo. Ha? Tinuturuan mong yung publiko na gumawa ng tamang paniwala. Hindi ba? Nuturo mo mag-isip ng tama. Yan. Yan Molders of public opinion. Pagkatapos ang sabi, kasalanan daw ni Mayor Lim yan kung ba't binibenta yung mga palengke. At naman, Alam mo kung bakit daw? Hindi, tanungin mo bakit daw. Bakit? Bakit daw? Kasi daw, pinayagan ni Mayor Lim na makapagtayo ng pure gold sa buong Maynila na malapit sa palengke. Ba? Pinalalabas niya, lugi palengke Lukarit talaga, no? Hindi. Ito yan Yung bang pure gold na malapit sa palengke sa Maynila lang meron? Buong Pilipinas may pure gold. Yun. Di, mga kaibigan masama pala yung buong Pilipinas. Dapat pala, itong buong Pilipinas, lahat ng palengke na tinayuan ng pure gold, ibenta na. Ngayon, alam mo ba kung anong tawag doon hindi niya alam? Alam mo dito sa Pilipinas, tawag dyan is free enterprise. Mapipigil mo ba na magtayo ako ng negosyo na malapit sa palengke? May batas bang bawal yun? Saka, Wala. May batas bang bawal yun? saka Nagbabawal mali, yun? mali yung analogy niya Mali premise. Dahil sa ang pure gold, kumpara mo sa presyo sa public market, mas mahal sa pure gold. Oo. Kaya dapat nga nalalong may public market Tama. tanga to, tapat lang Saka yan. hindi tangang kolumnista justification to. yun. Bakit mo ibebenta mo yung public market dahil lang doon sa pure gold? Yun ang nakakahiya. Stupid. Ako ang nahihiya, nai-embarrass ako
na merong mga taong pinapayagan na makapagsulat ng kanilang kolum na ganun lang kababa ang nalalaman. Wala sa ahulog. Kabubuhan yun. Kulang ka sa knowledge. Oo. Mahal dyan. Ni hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng free enterprise. Hindi ba? Oh, nakakahiya na malaman na merong mga ganitong klase sa radyo. Kaya lumiliit ang pagkilala ng tao, ang pagtingin sa media. Dahil sa mga ganyang uri ng nakakapasok, magbabayad lang, may column na. Oo. Para lang Eh sabihin di jukebox na lang ang ibenta nyo. Joke. Yung kay Bakit nagjajaryo pa kayo? video, Baka mas yumaman pa kayo sa jukebox. Alam mo, yung editor, may kasalanan dyan eh. Oo. Dapat Opinion ini-edit editor mo eh. yan. Oo. Eh Mali paano yun kung eh. hindi rin naintindihan ng editor? Yun yun? ang masama. Yun, baka Diba? editong yun. Oo. Yun ang masama. Kasi mali na impormasyong sinasabi. Eh pagka nagsulat ng ganyan, ano itong sinusulat mo? Oo. Oo. Anong Call grade? me attention. Anong grade ka na ba? Anong grade ang natapos mo? Oo. Babaw yun. Ha? Ano ba ang natapos mo? Hindi baling wag na natapos. Oh, sige, wala ka na natapos. Oo. Ha? Ano ba experience mo? Hanggang saan ba ang nalalaman mo? Oo, experience ang kailangan, no? Ha? Kasi experience is the best teacher. Oo. Di ba? Totoo yun. Oh, dahil mo yung nag-aral doon. Eh, ang experience yata niyan sa extortion eh. Ayun nga, sa illegal terminal. Parang sinabi na wala nang halos screening sa Maynila. Yun ang Di, naiimbaras maling ako. impormasyon ang mga sinasabi. Magiging presidente ka ng isang organisasyon. English ka ng English eh. Ah? Yung English nakakaawa. Nako. Sa English ako lagi naaawa. Kasi binabaluktot mo eh. Lasog-lasog. Isipin mo, lugar na wala namang ospital ng English, Oo. magdadala pa tayo ng English sa orthopedic Oo. para lang maidiretso. Oo. Di ba? Parang sinagasaan ng Tama. tren. Nakaka-embaras, pamumunuan ka ng isang ganyan, sindikato. Oo. Ha? Meron tracking Oo. sa customs. Yan ba mga mamumuno? Extortionist sa pier? Nako. Ha? Eh magtitinda na lang ako ng langgunisa. Oo, tama. Kaysa magganyan ako. Oo. Tsaka yung masarap yun yung anong tawag doon, yung ginagawa Embutido? ni Miss. Oh, embutido, masarap Masarap yun. Eh, Sus Mario, hindi ba nakakahiya? Oo. Kasi pinagbubuti ko yung trabaho ko eh. Ginagalang ko yung trabaho ko. Minamahal ko ito. Di ba? Tama. Kasi mahal ko yung bansa natin. Oh. Eh pagkatapos pamumunuan mo ako ng mga ganyan. Tapos magkakaroon ka ng nagko-column ka sa isang jar. Mabuti wala na akong column doon. Oo. Kasi madadamay ako eh. Nakakahiya, totoo. Kasama. Isipin mo, kunin mo yung column na yon. Kunin mo yung Pagtatabihin dyaryo, ka. yung issue ng dyaryong yon. Pagtatambihin pa kayo. Kumuha ka ng hurado. Mm. Kumuha ka ng hurado. Ipakita mo ang mga opinion. Oo. Pwede ho bang magkomenta kayo, magsabi? Kung ano masasabi ninyo sa mga isinusulat dito? Wow. O, pagka nabasa yun eh. Ha? Dyaryo ba to? Comics? Fiction. Ha? Jaryo. Eh, baka yung sinasabi niya sa ibang planeta yun eh. Sa ibang planeta. Baka alien ito eh. Mukha nga. Alien. Baka nangyayari yung sinusulat niya sa ibang planeta. Oo. Eh, ba't yung ginawang kolumnista rito yan? mundo. Hindi naman taga rito yan. Alien pala yan. Oh, hindi ba? Eh, may packet deal Ang kasi. sakit, di ba? Ang sakit. Applicable na naman yung packet deal dyan. Yung pawala ng pawala, imbes na yung mataas ang pagtingin sa atin ng publiko. Oo. Oh, ginagalang tayo. Oo. Unti-unti, wala na yun eh, nawawala. Nawawala. At ang sumisira, hindi yung mga lihiti mo eh. Lihiti mo, mga house show. Itong mga anay na ito eh, na nagsulputan eh, na pinabili lang ng suka, kumaintator na. Nako po. Yun namang iba, pinabili na kolumnisto. Ang pangit.
Ang sama. Ako na ho humihingi ng paumanhin sa publiko. Kung meron ho mga ganyang nagsusulputan, hindi ho namin kasalanan eh. Kasalanan niya ng mga kumukonsinte dahil nagbabayad lang ho yan eh. Oo. Pocket deal. Pocket deal nga naman yan eh. Alam mo, uuso yan, yung pocket deal mo. Oo, mauso yan ba? Hashtag pocket deal. Oo. Di ba? Mabalik tayo kay Erap. Diyan sa Market Holiday. Kanina, nakikinig ako sa isang programa. Nababanggit na nila, pati yung Manila Zoo. Nung una, hayop kayo. Tayo lang nagbabanggit banggitin Eh, ilang taong ko nang binabanatan si Erap. Tagal na. Lahat yan, binulgar ko na nung una pa. Manila. Yan ang mga gagawin ni Erap pag naupong mayor. Oo. Oh. Ba't ngayon nyo lang binabanggit? Kasi gusto nila maging makatotohanan muna. Yun na masama. Parang krimen ho yan. Ang pinakamahalaga sa krimen ho, yung prevention. Tandaan nyo yan ha. Yung crime prevention. Maging sa sunog ng bahay. Di ba? Oo, tama. Kaya nga may tinatawag na Fire Prevention Month o Week. Di ba? Kasi po, aantayin mo muna masunog yung bahay mo. bago ka magigising sa katotohanan na kailangan pala nag-iingat ka. Oo. Ganun ba yun? Kaya napaka-importante po ng sinasabing prevention, maging sa sakit. Doktor tayo kunyari. Doktor. Nandito tayo sa kwan eh. Oo. Sa kalusugan ay kayamanan eh. Di ba? Mamaya mag-doktor tayo. Oo. Hindi, pero sinasabi natin, Oo. kaya ho kami, nauuna pa, sinasabi na namin, si Erap, hindi nyo dapat pinagtiwalaan. Oo. Si Erap na nga ho nagsasabi, nangiinsulto pa eh. Nung matapos manalo sa Maynila, alam mo sabi? Anong sabi? Hindi pa na-imbentoan niya ang pagsisisi sa una. Kasi raw ang pagsisisi laging sa huli. Oo. Sa una. Ibig niya sabihin, naloko ko kayo eh. Magsisi ka man, naloko na kita. Oo, sa una. Di ba? Kaya nga, merong kasabihan din na mag-iingat ka. Oo. Kasi dalawa lang ang klase ng tao. Isang manloloko at isang naloloko. Kasama kayo doon. Kaya kami, namamalaging tama kami. Di ba? Napapatunayan namin habang nangyayari yan, napapatunayan namin na tama kami. Na talagang itong si Erap, hindi na dapat ito iboto ng taong bayan. Oo. Iboboto mo pa yan, gagantimpalaan mo pa, pinagnakawan na tayo niyan. Hindi ba? Tama. Napakalaking katarantaduhan nun. Napakalaking kagaguhan sa sarili mo yun. Hindi ba? Tama. Pagkatapos ka walang yain, iboboto mo, anong klase kang tao? Naku po. Tapos bibigyan mo ng gantimpalang boto para magsamantala sa'yo, binibigyan mo ng authority, naghahasain ka. Anong klase kang tao? Manya ka siguro. Manya ka. Pag ang isang tao, binigyan mo ng permission, gahasain mo nga ako. Sino matinong tao gagawa nun? Ang gagawa nun, hindi matino. Hindi ba? Tama. Kaya lahat ng bumoto kay Erap, hindi matino. Tignan ninyo. Ano nangyari? Di ba nagkatotoo na sumobra pa? Oo. Sino mag-aakalang yung Manila Zoo, totohaning ibenta? Pati underpass nga kamo. Yung underpass? Matindi. Isipin mo, ayan nagrereklamo sila kanina doon sa kabilang impila, no? Oo. Sabi, grabe hindi na madaanan yung underpass. Oo. Dumaan daw siya. Puro Hindi niya pwesto wala na. Tapos sa gabi, ang sama daw ng Quiapo. Hindi kayo kasi tumulong. Kasi sa inyo, propaganda kayo. Mahilig kayo sa propaganda. Dito lang sa programa namin, walang propaganda eh. Kung ano man ang sinasabi namin, hindi propaganda yun. Totoo yun.
hindi ba totoo yan nangyari na yan sa Lacson Underpass? Oo. Ano ginawa nila? Di ba? Isipin mo, wala naman titulo yun. Paano mo na i-privatize yung underpass, yung karsada yun? Oo. At yun ay ginawa para sa publiko. Tama. 24 oras, 24/7. Ngayon hanggang 9 na lang, no? Sarado na. Wala Ngayon na. sinasara. At saka bukod daw doon, di nilagyan daw ng aircon. Oo. Ngayon daw, di na gumagana. Sobra daw ang init. Sobra Eh. init nga. Pagpasok mo pa lang. Sipin mo, mga kaibigan, Mm. lahat ng klaseng katarantaduhan nangyari sa Maynila. Oo. Ito na ho, mahigit 1,000 yung mga nagtipon-tipon sa Maynila City Hall Oo. para iprotesta nga po yung privatization ng mga palengke. Ayan. Dami. Ito, Madadagdag ang pa yan. nag-post nito si Glenn Wego pa eh. Oo. Inakasama ko pa dun sa kabilang impila. Sabi ko na itong, Reporter yan, no? itong si Glenn Wego, sisikat. Oh. Nung napunta sa malaking istasyon, sumikat. Oo. Nung nandun siya, wala eh. Mm. Sa gabi dinidestino eh. Graveyard. Ha? Ang galing-galing. Lahat na magaling napunta sa malaking istasyon eh. Oo. Sipin mo yan, no? Ayan. No to privatization, yes to modernization. Modernization, pera ng gobyerno gamitin nyo. Oo. Bakit nyo gagamitin nyo? Paano? May lagay sa kanila. O kaya, kanila yun. Nagtatago lang sa pangalan ng korporasyon Mm. na sila rin ang may-ari. Lihim na may-ari. Yan po mga kaibigan eh. Kinailangan daw magdagdag ng pulis sa Maynila. Gago. Ano ipupulis nyo dyan? Manggugulo ba yan? Oo. Hindi manggugulo yan. Humihingi yan ng katarungan. Mga tarantado kayong pulis dyan sa palibasa. Walang hiya yung namumuno sa inyo dyan. Panayan dediki Erap. Ha? Kulang na lang pag nilabas ni Erap yung batuta niya. Higupin ni Nana eh. Ha? Hindi ba? Sinasabi lang natin eh. Mali, order, hulihin daw yung gago, saan kayo kumuha ng batas na ganun? Di ba? Sige nga, pag itong araw na ito, wala kayong hinuli dyan, ha? Sa mga vendors gaya ng binanta ni Erap, mga kaibigan, lahat yan magrarally na ngayon. Pati yung pedicab, lahat yung pinirwisyo ninyo, lahat ng ginatasan ninyo, lahat ng mga dugo sinipsip ninyo. Tama. Mahihirap na, yung dugo nung mahihirap, sinipsip ninyo mga walang hiya kayo. Ha? Daig nyo pa si Dracula. Mga kaibigan, tutuloy-tuloy na natin to. Total, wala namang gagamit nito eh. Ayun nyo ba? Doktor. Tutuloy natin itong mga pinag-uusapan natin dito. Gusto nyo naman, mag-aamutan tayo rito. Hindi. Wala bang magpapa-iniksyon sa inyo? Unang-una, Pagka gusto nyo ng mga paturok, Paturo ko. abay nandito lang kami. Marunong ako niyan yung turok. Oo. Magaling ako dyan. May nagturo sa akin yan, magturok. Magturok tayo tuwing umaga. Ito pa. Ano bang ipapayo natin? Pagturo. merong sinabi pa si Erap, Na ano? na tatakbo siyang presidente. Kapag. Pagka itong si Binay ay makulong. At Na si naman, Grace po, inulit na naman niya. at si Grace po ay madidisqualify. Kita na ninyo. Ang matindi yung makukulong si Binay. Inulit na naman eh. Ulit na naman. Siya, tinatransmit niya, ikulong nyo na. Yun ang ibig sabihin nun. Yun na, gigil na gigil. Siyang may gustong magpakulong. Bakit? Kasi tatakbo ko eh. Bakit ka tatakbo? Para manalo? Sa palagay mo ba? Sa dami ng ginawa kong kahayupan, manalo pa ako? Naku. Hindi na ako mananalo. Lang. Alam ko na yan. fundraising. Ang gagawin ko na lang dito, mangingikil tayo. Oo. At pagkatapos ito ang gagamitin kong leverage.
para makipag-compromise, alam ko kung sino mananalo eh. Oo. Di ba? O di doon ako, sa kausapin ko lahat yan, ang sasabihin ko ang gusto kong mangyari, pag nanalo ka, palayain mo si Jinggoy. Susunugin natin lahat ang dokumento kamukha ng ginawa namin sa San Juan. Na itinuro ko sa anak ko si JB. Na gawin niya bago siya bumaba sa pwesto, sunugin lahat yung dokumento. Kasi baka siya mabilanggo at makasama niya pa si Jinggoy. Mas mahal ko itong si JB. Yan si Jinggoy, okay lang yan bakla yan. Okay lang. Ngayon eto na. Ano sa bako? Na kay Jinggoy. Hindi, doon kay Erap. Era po. Tatakbong presidente. Tatakbo. Yan, gagamitin niya yung kapital para magkaroon siya ng panabla at pwede siyang makipagkompormiso. Dahil ito lang ginawa niya sa Maynila na to, pwede na siyang ibalik sa kulungan kung tutuusin mo. Oo. Di ba? Ano ka lang pardong ka lang Di ba? Mga kaibigan, pwede ka makulong dyan Plunder na katakot-takot Pag yan inulit mo yung kaso mo rin kung Ayan saan na ka naman. Nakaw ka rin di ba? Dambong din yung ginawa mo talagang ito si Era, presidibis ito. Naku. Wala na ano yan may masakit Wala lang pang dyan. talino. Ang masakit lang dyan, ang ginagamit nila, ang sarap ng buhay nila, sipin mo, umiinom lang si Era. Susugal. Palipat-lipat lang ng asawang sasawsawan. Naku. Kung kanino siya magsasawsaw. Inom dito ng mga mamahaling wine. Lahat po ng luho sa buong angkan niya, kinukuha niya ho yan sa taong bayan. Oo. Wala hong maliwanag silang pinanggalingan ng kayamanan Tama. para matustusan ng lahat ng yan. Luho. Ng luho ni Erap sa buhay at saka ng kanyang angkan. Lahat po yan Hindi ba kayo naiinggit sa ginagawa nila? Parang sila kuna, lasing ka lang ng lasing, gusto mo pa maging mayor. Si Bagatsing naman, Oo. araw-araw kasama mo, gambling lord. Oo. Tapos gusto mo pa maging mayor. Para magpalaganap kayo ng sugal sa Maynila. Naku. Dagdagan nyo pa. Di si Erap din, ganun din lang. Itutuloy lang ni Bagatsing yung sugalan. Oo. Na ngayon, lahat ng klaseng sugalan meron sa Maynila. Ay. Ultimong sabungan, gusto pa magtayo. Oo. Hindi pa siya nakukontento dun sa tupada ni tagapahardong hayop. Diyan sa Tondo, di ba? Yung patupada ng hayop na ano yung pangalan nun? Si Jesus. Oo. Jesus pa man din ang pangalan, Huwag nyo nang babanggitin ang pangalan niyan, Taga lang. Taga, Jesus. Tapos may patupada, dapat Kristo. Di ba? Tama. Di ba yung Nakakariba. mumurahin mo yung pangalan, Jesus. Jesus. Para si Binay, Jejumar. Oo. Ayun, mga Jojo na kaibigan. Ano pa ba? Si Tuloy natin tong kay Duterte. Duterte, oo. Sabi ni Duterte, binabanatan pala dito si Philip Lustre Jr. Pinangalanan pala. Ito. You're suffering from a mental impotence. You need to see a doctor. Sabi ni Duterte. Sa isang, may programa pala siya Sunday. Siguro sa Davao ito. Oo. Gikan sa masa. Yun ang pamagat. Ano kaya ibig sabihin nun? Gikan. Gikan sa masa para sa masa. Yon. Addressing journalist Philip Lustre Jr. That he had heard from a reliable source that Duterte was suffering from throat cancer. And this was the reason he was hesitant to run for president
in 2016. Mm. Bagay, nababasa ko mga post ni kaibigang Philip Lustre Jr. Isa nga siya dun sa mga pinagtatawanan yung mga Duterte, mga ganon. Ako naman, hindi na ako nagre-react. Kasi alam kong dama ko nababasa ko sa mga kilos. Yung body language na sinasabi. Yung iba yung sinasabi, iba yung sa ginagawa. Di ba? Tama. Yung nga kandidatong gusto niya wala nang masabi, wala pa magawa. Yun, napakahirap nun. Mabuti pa si Duterte, iba ang sinasabi, hindi ako tatakbo, Yoko, takbo ka na, Yoko. Kasi po, yun ang nangangahulugan. Siguro yun ang impression na gusto nilang ipakita, mapaliwanag muna. Ito, ayaw tumakbo, pinipilit. Di ba katakot-takot sa Facebook? Oo. Hindi nila matanggap yung sinasabi ni Duterte, hindi na ako tatakbo. At ako mismo, personally, hindi ako naniniwalang hindi tatakbo si Duterte. For the simple reason, natuloy yung yung campaign material sa radyo. Oo. Napapakinggan ko sana kung yan tinigil na. Di ba? Baka pwede pa ako maniwala. At saka ito, lumabas sa pahayagan na marami na palang kumausap sa kanya na mga negosyante. Lahat na malalaking negosyante dito, pinausap. Ultimo, yung mag-asawang bilyar. Si Manny Down at saka si Cynthia. Bilyar. Ayan po mga kaibigan. Sabi, your grammar is tolerable. But there's something wrong with your mind. Sabi ni Duterte kay Philip Lustre. Bagay, sisikat si Philip Lustre dito. Okay ito. Sabi niya pa, if you want to know the truth, my throat is okay. Including my tongue. Galing na Lintik si Duterte, no? Very Galing. witty. Ang galing Very witty, no? Ba't di mo magugustuhan? Wala naman masama sa sinasabi niya. Wala. Di ba? Pero matatawa ka lang. Matatawa ka, pero totoo naman. Oo. Ano, sasabihin mo, natawa ka dahil luko-luko ba yan? Hindi. Totoo Tama naman yung sinasabi. Wala namang dapat ipintas doon sa sinasabi niya. Tama. Di ba? Mm. Nagpapaliwanag siya. Sabi niya, kung gusto mo malaman ng totoo, okay naman ang lalamunan ko. Pati dila. Kasi Duterte, walang iniwan doon kay nasirang Mayor Arsenio Lacson. Pag nagsalita yun, talagang magugulat ka Very witty. Biglaan. Nakakasagot. Na matatawa ka. Pero totoo. Sharp yung isip. Very sharp, very brilliant. Ito naman, sabi niya, kahit ba totoo pa Halimbawa, sabi niya, kahit totoo na ako merong cancer sa lalamunan, it would be no ground for disqualification under election rules. Wala nga naman sa disqualification. Ano nga naman ang relevance kung may sakit ang isang tao? Alam mo ako, sa lahat ng ayoko, yung ganun Yung palalabasin, may sakit kami, Bueno, kung may sakit yung tao, but yung bang pagkakaroon ng sakit ng tao, yung ba isang kapintasan ba yun? Pinalalabas nga nila kapintasan pag may sakit. Hindi ko kapintasan yun. Kasi lahat magkakasakit yan. Lahat yan may sakit yan. Bata, matanda, may sakit yan. Nakasasabihin lang ni Duterte sa kanya, ikaw nga may sakit sa utak Hindi, yun na nga yung lumalabas dito. Kasi nga sabi niya, mental impotence. Yun na. Di ba? Oo. Hindi naman nga yun, Sabi niya, cancer has nothing to do with running for the presidency. Wala nga naman kaugnayan. Ano ba kaugnayan ng cancer? Tama. Sa pagtakbo. Baka ang Diba? bata ni Mang Philip yung magbavice.
Nagpadala naman daw ng reaksyon. Ito naman reaksyon niya. Mm. If I were wrong, a simple denial from one of his henchmen would be enough. But the overreaction by the mayor, his henchmen, hindi na. Ito na, ano na tayo, gusto na nito lumaki. Para mapag-usapan na siya. Sabi niya, di ba, ang dapat daw, kung mali siya, simpleng denial o pagtutuwid ang dapat gawin ni Duterte ng mga bata niya. Bakit si Mayor pa? Siyempre, dinudugtungan mo yan. Ba't dinudugtungan mo? Nag-uumang ka ng pain para kagatin ni Duterte yan. Pag kinagat ni Duterte, lalaki ka ngayon. Magkakapresyo ka na yan. Lalo na, meron kang pinapaborang kandidato. Di ba? Meron. Lalaki ang talent fee mo dyan. At kami itong nagsasabi ng totoo, ang lugi. Na nagbabasa nitong balita, lugi kami dyan. Kasi wala kaming kinikikilan dyan Pero meron kaming kinikilingan. Di ba? Wala nga lang kami kinikikilan. Tanong mo kay Mike Enriquez. Sila may kinikikilan sila. Di ba? Si Attorney Goson nga Sipin mo mademanda ng estapa yan. Presidente, very prestigious na pwesto. Leading network, di ba? Sipin mo yan, mademanda ka, estapa. Ang dami mo magiging kaso, ba't estapa? Pinagyabang naman ni Mike Enriquez yan. Dinismiss na niya ng piskal. Siyempre, matas na yung nagdemanda. Dinismiss na ng mga piskal ang demanda. Labang kaya hindi niya sinabing istapa. Ayaw niya sabihin Kasi maging ako yun, napaka-kuhan yung karespeto yung pwesto mo. Pagkatapos ang kaso mo yung istapa. Huwag mong babanggitin yung istapa, Mike, ha? Basta sabihin mo lang na dinismiss na yung kaso laban sa akin. Na isinampa ni Ramon Ang. Ito'y tungkol dun sa 1 billion. Kasi paano hindi madidismiss yun? Nag-compromise na sila. Nangako siya na ibabalik. Na isosoli na niya yung 1 billion na kanyang hinostage. Dapat hostage taking ang kaso nito. No? Hindi pala istapa. Bakit naman hostage? No bail yun Hostage. Hinostage mo yung pera ni Ramon Ang Yung pagkakadeposito lang nung kumita ka na ron Interest. Di ba? I-deposito mo sa bangko yung 1 billion. Magkano 1 buwan ang interest nun? Laki nung yun. Ha? 7% bang Isang taon, palagay mo Isang taon, sige. Kalahating na lang. Kalahating percent 1 buwan. Laki nun. Billion yun. Million din. Million. Magiging kuha nun. Walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Diniposito mo lang. Di ba? Pero kaso istapa ngayon, hindi kaya na-dismiss yan. Ang basihan ng pagka-dismiss dun sa estapa case, hindi yung merit of the case. Di ba? Yung merito nung reklamo, nung complaint. Kung hindi, yung yung pag-atras ni Ramon Ang. Pagkaka-atras ni Ramon Ang ng kanyang demanda matapos na maisole yung 1 billion na hinostage. Na ang sabi, ba't mo hinostage? Hindi, kasi ito marangal ang salita Para hindi mahalata di ba? Alam mo yung mga pag gumawa sila ng kasalanan, ang paliwanag nila marangal, no? Ba't ganon? Hindi katulad yung pangkaraniwan tao ka. Pag mandurukot lang. Ka, bugbog sarado ka. Ba't mo ginawa yun? May sakit yung ko. Yun lagi paliwanag, di ba? Yan. May tarantado ka, pak. Di ba? Ngayon, ito, si Ramon, Attorney Felipe
Goson, President and CEO of the GMA Network. Network. Ngayon, ano paliwanag? Kaya hindi naman, yan ay nakadeposito. Ng safekeeping. Safekeeping yan. Parang pulis, Safekeeping. Ba't mo kinulong yan? Hindi, safekeeping. Illegal detention yan. Kasi kidnapping yan eh. Pagka kinulong mo, nang wala kang dahilan, ba't mo kinulong? Hindi, safekeeping. Ngayon, eto na. Safekeeping. Safe na keeping pa eh. Safe yan sa pag-keep ko. Ang ganda, no? Pagka yung pinaliwanag mo sa English. Kasi hindi naiintindihan eh. Saka yung ginawa ni Goson, personal niyan eh. Hindi na Yan kasing English. hindi na aksyon ng kumpanya yun. Si Dwabit, saka yung Menes, ayaw na eh, matras na eh. Sa negosasyon. Samantala siya, hawak pa niya Nagsoli isang na, bilyon. ibig sabihin. Nagsoli na kami. Kaya nga, siya na lang ang na-stop eh. Ngayon, dyan mo matutuklasan ng English. Napaka mabisa. Effective. Sa panloloko. Pocket deal din yan, Mang Ato. Oo, pocket deal din. Para hindi ka maintindihan. Oo. Di ba? Oo. Ang sabi for safekeeping, alam mo na maraming mga nalabag sa aming kasunduan Caution doon. na hindi tinupad. So, baka mamaya meron akong claim dyan na kailangan bayaran sa amin, danyos. Aba, hindi ko magsasabi nun. Kung totoo man yun, ay wala ka naman pinapile na kaso eh. Ang magsasabing merong nalabag para i-compensate ka dun sa nilabag, hindi ikaw na humawak ng pera. Isoli mo muna yung pera. Pagkatapos, nag-file ka ng kaso. That is another story. Di ba? Tama. Hindi. Hino-stage natin eh. Saka umatras na sila sa negosasyon eh. Umatras na eh. Tapos hawak Hindi na na pa rin yung natuloy pera, kaya sa dinimanda eh. Di ba? Yun po, mga kaibigan, ang sinasabi natin. Sa paliwanag naman nila, wala naman silang naipaliwanag. Wala. Kundi ang sinabi lang ho, wala na yan. Yung mga kasong yan dinismiss na yan eh. Parang napintasan pa yung nagdemanda, no? Walang basis yung demanda kunyari. Lintik to silong oh. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Yan po, napapala natin minsan ha? Sige, ano pa mapag-uusapan natin? Ang dami pa eh. Marami. Ano nang Daw traffic ngayon sa EDSA, maayos-ayos. maayos na ba? Maayos na. Baka sa inyo hindi, pero dito sa Kaba, maayos. Ha? Si Edsa. Hindi, maayos. Dahil sa isang linya na dinadaanan ng mga ano eh. Sumusunod na. Sumusunod meaning na. to say. Oo, at saka ngayon manguhuli na sila eh. Oo. Ayan ang maganda naman Apat dyan. na lane sa EDSA nga ang sinarado nila dahil merong paghuhukay yung DPWH. Kaya sa radyo kanina, kamonitor ako, maganda na mga takbo. Hindi na kamukha nung nakaraan linggo. Siguro natututo napag-aaralan nilang mabuti. Ang mabigat dyan sa Maynila, yan sa Makati, yung mga nasa loob, andyan ang traffic. Sa Maynila, ang dahilan ng traffic dyan din mga driver, mga vendor. Yun na nakaka-traffic dyan sa loob Saka illegal ng terminal Maynila. din. Siyempre, yung mga illegal terminal. Yan. Alam mo na yung traffic. Sabi nga ni Atong, dapat may traffic Cesar eh. Traffic Star. Lumilitaw ngayon, hindi naman official, pero mukhang si Almendras, ano?
Oo. Ang sinasabing Naku po. traffic Ngayon, no? SAR. Naku Mm. po. Kasi yan ang lumutas dun sa port congestion Oo. Di ba? Yan din ngayon ang inutusan ni Noynoy na lutasin naman yung traffic sa EDSA. Wala na si Juan, tuli. Wala na sa Tolentino. Yung ba, ano ba yun? Port Convention? Port convention naman yun, sabi ni Atong. Ha? Port Convention? Yun, kagaguhan din ni Erap yun nangyaring doon. Hindi, ito, yung traffic. Sinasabi ko nga, yung kahit anong gawin natin dyan sa EDSA na yan, kung hindi rin natin isasama ang buong Metro Manila, hindi lang sa EDSA, kundi dapat yan, simultaneously, may ginagawa na sila. Tama. Dito sa mga ibang daanan. Sapagkat lilipat lang yung traffic, eto yung Rojas Boulevard lang na yan. Rojas Boulevard. Yung galing ka ng Maynila, pagdating mo dyan sa paglagpas na rotonda ng Baclaran, kasi wala na yung yung landmark doon na monumentong mataas doon. Oo nga, wala na. Ay, inalis kasi yun ba't pinakipakialaman yun Sinong Leche gumawa niyan yun ang yun ang landmark dyan sa Quezon City, di ba yung circle? Oo, you welcome. Oo. Ngayon, eto pagdating mo dun sa Airport Road yun, yung una. May kaliwaan doon. Bago ka dumating ng ang susunod na intersection na, yun ang Mia Road. Papuntang airport, tsaka padiretso ka ng coastal. Dito sa may Airport Road, merong kaliwaan dyan. Yung Airport Road. Ang kaliwaan dyan, supposed to be isang linya lang. Isang linya lang kakaliwa. Yung inner lane, di ba? Yung paloob. Yung katabi ng island na lane, yun ang dapat na puwestuhan ng mga pakaliwa. Hindi ba? Tama. Ngayon, alam mo, yung ibang lane, inookupahan na ng lahat ng pakaliwa. Kaya, saksakan na ng traffic dyan. Walang nagmamando ng traffic dyan sa lugar na yan na nakikita ko. Nandoon sila sa coastal. Ang binubuisit nila yung makakatawid ka na ng coastal. Etong papuntang coastal, pakaliwa ng Airport Road, yung yung intersection na yun, dalawang linya ron pakaliwa. Kung galing ka na Maynila, papunta ka ng coastal. Dalawa ron. Sabi nga siya, di ba sinita ako ng tarantado ron? Dahil luminya ako dun sa pangalawang outer lane. Napakaliwa supposed to be, may arrow. Pero padiretso ko. Kasi itong nasa kanan ko, diretso na yan Yan talagang di na pwedeng kumaliwa yan. Dahil may arrow yan na diretso na. Akalain mo sitahin ako, mali ba yun? Kung dumiretso ako at hindi ako kumaliwa, wala naman mali dun Wala. Ang masamang dumiretso, yung nandi dito sa kaliwa ko pa. Yung unang kakaliwa, di ba? Yun ang masamang dumiretso. Dahil baka mabangga ka nung isa pang pakaliwa dito sa katabi mong lane. Di ba? Tama. Pero sa akin, walang babangga Pwede akong dumiretso, yun dapat i-correct Yung mga araw na yan, dapat dalawang araw nun. Padiretso at pakaliwa. Di ba? Kasi walang mali ron pero sinita ko. Sabi ko yun, tinuro ko yun. Ang dami-dami nyo dito, wala man lang kahit isa ron. Ang tagal ko ron, bago ako nakarating dito, kako. Tapos dito mo ako sisitahin. Ayun, nagkakagulo ron, isang linya na lang ang nadadaanan doon. Sino kaya itong tumatawag sa ating ito? Ha? Hello? Baka si Noynoy na yan. Hello? Si Noynoy. Si Noynoy nasa Iloilo. Inauguration ng Iloilo Convention Center dahil gagamitin yun sa APEC Summit sa November. Yung reklamo ni si Huko. Yung walang basis. Yung pinagtawanan. Pinagtawanan lang.
Natatandaan mo Kaya ba yan yon? naman. Naging katatawanan yung reklamo ni si Oo. Huko. Bali wala eh. Oo. Gumamit pa siya ng sino ba yung ginamit niya? Yung ewan ko ba kung sino Oo. something. Against Drilon, di ba? Oo. Si Drilon ang gusto. Isang hearing nila lang dun eh. eh. Isang hearing lang sa Senado. Finish agad. Finish agad. Dahil walang walang merito yung reklamo. Nainggit si Binoy, bakit tanya yun? Finish agad. Wala ebidensya. Ikaw Eh, meron sa isang eh. taon no? Sa'yo, tuloy-tuloy. Kaninang umaga, ayun, ito nga pala, yung traffic, no? Dapat nga yan. At ito pa ang bantayan nila. Yan magiging possible na traffic na ito Makapagal. Makapagal Avenue. Yung direction na papuntang south, papuntang coastal din. Pagdating mo dyan sa kanto ng City of Dreams, onward, Oo. meron kang dadaanan dyan. Hindi, bago pa pala dumating yan. Dito magmula dito sa kanto ng Consular Division ng DFA, ng Department of Foreign Affairs, Makapagal Avenue. O magmula doon, sa traffic light na yon, puro lubak na dadaanan mo. Naku po. Yan yung kinayod na matagal na hanggang ngayon di natatapos. Nagtuturoan yung PEA at saka yung, yung Public Works, kung sino sa kanilang may project dyan. Napaka-traffic po dyan. Napakahaba ng traffic na idinudulot niyan araw-araw. Wala nang pinipiling oras. Yun dito sana, northbound, maluwag. Pero alam mo ba, napansin ko na pwedeng possible na hindi na magtatagal, sisikip na rin. Ang magiging dahilan yung synchronization ng traffic lights. Hindi mga synchronize Pati yung Quirino Avenue sa Maynila, hanggang papunta doon sa papuntang Santa Mesa. Hindi po nakasynchronize ang mga stoplight. Yan ang tandaan ninyo, isa sa nagiging cause ng traffic yan. Yung tamang synchronization ng mga traffic light. Dito, nag-go ka sa isang traffic light, halimbawa, pagdating mo ron, stop, antagal mo pang maghihintay, di maiipon yung sasakyan. Traffic na. Sa Japan, kasi pag halimbawa, nag-go, yung unang mga stoplight, nauuna sa inyong stoplight, malayo pa, go, sunod-sunod, mag-go-go yan. Hanggang sa dumating sa'yo, go. Kaya hindi ka pwedeng tumakbo Hindi mo pwedeng takbuhan yung ron yung stoplight. Dahil mahuli ka rin sa susunod. Pag nag-stop yun, sunod-sunod din mag-i-stop yun. Naka-sequence. Yung synchronize. Ang galing, no? Ha? Kasi pinag-aaralan. Dito, magpapabantay ka nga ng hindi naman naka-synchronize yung mga stoplight nyo. Di ganun din. At saka ito yan, ha? Ito puro common sense lang ang gagamitin natin. Bakit hindi malulutas ang traffic sa iba? Yung EDSA, luluwag palagay na natin, tatakbo sila ng mas mabilis ng konti kaysa sa matraffic. Yung dating 3 oras, magiging 1 oras. O pagpalagay na natin, okay, paano naman tong iba? Malilipat ngayon dito traffic. Bakit? Yan traffic talagang ang dapat dyan ayusin mabuti. Tama. Hindi lamang EDSA. Nagdudulot din ng traffic sa EDSA yung pagkakabara dito sa labas ng EDSA. Yun. Hindi ba? Tama. Kasi kumbaga sa tubig yan, isinara mo yung yung mga sapa Kaya kung saan-saan na ngayon dadaan ng tubig, wala nang lalabasan, babaha ngayon. Ibig sabihin magta-traffic. Hindi ba? Tama. Yung mga dating merong mga estero, Oo. sinasara O pag sinara mo yun, ano magiging epekto? Baha. Babaha yun. O, di ba? Magtataka ka ba kung bakit? Nabarahan Nasarahan Ang daming saradong kalye ngayon dito sa labas ng EDSA. Ewan ko kung anong klaseng sira ulo meron itong mga taong ito at isinasara yan. Yung mga dating sasakyan na pwedeng dumaan sa ibang mga kalye, hindi makadaan. Bakit? Punong-puno ng siyante. Nako. Ang number 1 cause ng traffic talaga, yung mga pagkakabara na yan,
tinayuan ng mga squatter. Mm. Pinapayagan sa Pasay lang, di Sa ba? Taft Avenue daw, kalahati dun ano na, mga squatter. Oh, hindi, ganito nga yung Ross Boulevard. Mm. Umpisahan mo dun sa may Baclaran. Oo. Yung sa boundary ng Baclaran, Pasay, Ross Boulevard. Hanggang doon sa Vito Cruz. Lahat ng kalyeng papasok ng Harrison. Totoo. Ha? Lahat yun, hindi na madadaanan halos na sasakyan. Hindi na sa bangketa lang, nasa kalye na. Yung kalye mismo, both sides, kaliwat kanan, tinayuan ng mga squatter. Ewan ko, bakit yung mga bahay dyan, yung mga residente, magandang residential area yan, ha? Kasi nga malapit ka sa Ross Boulevard, eh. Bakit walang nagrereklamo sa kanila? Meron yata, hindi lang na-action. Oh, yan, umabot na yan hanggang Pasay. Lalo na yung yung lugar nila Kuli Desma. Ako, ewan ko, ba't nakakauwi pa si Kuli Desma ron, eh? Ang laki nga ng bahay mo. Oo. Yung dadaanan mo. Yun ang masakit. Sobrang sikip. Oo. Wala na po, eh. Wala na sa lugar. Ganyan din sa Tondo. Sa Maynila. Oo. Tama. Yung Bangkusay, wala na. Hindi ka na makadaan ngayon doon. Oo. Dati magmula Herbosa hanggang doon sa Magat Salamat, makakalusot ka. Diretso. Napunta ko, dami na rin ko. Kaliwat kanan na rin. Mga tinda-tinda naman. Ang dami, mga parking, yung illegal parking. Para kaya nga naman yung mga karsada na nilakihan. Para daanan ng sasakyan yan, eh. Tama. Ba't pinapapayagan ninyong pumarada? Pati yung parking, wag na yung tire. Eto, binibigay natin yung isa, yung dyan sa sa flyover ng Pandakan. Yung Pandakan. O kung galing ka ng Quirino Avenue, papunta ka Santa Mesa, parking lot yan. Akala ko, ito lang papunta Santa Mesa. Yung manggagaling ka rin Santa Mesa, parking lot din pala yun. Yung isang lane, 2 lane lang yan, eh. Yung magkabilang direction, tigalawan lane yun. Yung lane na isa, gamit lang yun sa parking. Bakit yan hindi kinaklamping ni Isko Moreno? Bakit yan hindi pinare-reker ni Isko Moreno? Kasi yung may daan doon, dapat sinasara din yun, eh. Isipin mo flyover yun, tapos may daan papasok sa residential. Abay, harangan nyo yung tulay. Hindi ba? At saka yung ba't hindi tinotowing yung mga yun ang dapat itowing, obstruction yan, eh. Di isang sasakyan lang makakadaan. Isang lane lang. Dadalawa lang ang lane yun. Makitid na yun. Napakaraming ganyan ngayon. Na obstruction. Yung mga main road, pinaparadahan. Sa Maynila, ang dami niyan. Tama. Alam mo, yun sa EDSA, yan ang tamang ginagawa na pagdisiplina. Walang aregluhan, eh. Walang ayusan. Yan ang talagang pagpapatupad ng batas. Pero pag sinabi mong, no parking, pero may bayad. Pag may bayad, pwede. Hindi na no parking yun. Tama. Ha? Oo. Pay parking na yun. Pwede. Hindi batas yun. Hindi batas yun. Extortion yun. Extortion. Ha? Mga kaibigan, maliwanag po yun. Yung mga pinagagawa ni Isko Moreno tsaka ni Erap, extortion lahat yan. Naku po. Packet deal. Alin, yung clamping, extortion yan, eh. Kasi kinlamping mo nga. Ano ang instruction? Pupunta ka sa City Hall, magbabayad ka. Oo. Pag nakabayad ka, tsaka tatanggalin. Kaya mo kinlamping yung bawal pumarada. Bawal pala pumarada ron. Pag may bayad, pwede pala. Di nakaparada rin yun doon. Di ba? Tama. Yung towing, ganun din, eh. Ang dami ngayon, lahat ng mga streets dyan sa Malate. Ba't di kayo pumunta rin sa ibang lugar? Yung sa Pandakan nga. Flyover, Maynila yun, eh. Tama. Hindi pa ho San Juan yun. Hindi pa Mandaluyong yun. Maynila yun, Santa Mesa yun. Di ba? Sa lugar nila, Dani, malapit sa lugar, papunta rin kaila.
Si Danny Lasengo. Alam mo, ito si Danny Lasengo pala, nagtayo na ng sariling beer house eh. Talaga? Doon sa may kanto ng bahay, malapit sa bahay nila. Kasi siguro, nagkakalat lagi sa kung saan-saan. Hindi na niya mapanindigan yung mga kayabangan niya. Yun na lang. Kasi yan, pag nakainom yan kung ano-ano mga pinagsasabi niya, malaki pa sa kanya yung sinasabi niya ha? Kasi madaldal yan Kala mo kung sino yan pag nalasing yan nagtayo na ng sariling biraw sa tarantado. Yan ba? Kaya hindi ka manalo-nalo lalo. May biraws doon Kanya pala yun. Huwag kang gagawin doon Pag lasing yan, mag-iingat ka rin. Walang yaya pag nalasing yan. Hindi ba? Dynasty yan Ang kapal ng mukha niyang animal na yan. Lahat ng anak, pinatatakbo. Nako. Di ba? Lahat ng anak niya. Yung isa, nagnanakaw sa barangay ngayon, sa liga ng barangay. Panay ang ika nga, Singapore. Dinadala kunyari mga barangay doon para malimas nila yung pera ng barangay. Kasi ang juice niya doon sa liga, mahigit 100,000 isang barangay. Ilan niya? 900 plus, di ba? Ngayon, magkano yun? Para masandok nila yun, ma-justify yung pagkulimbat, kailangan may paggagastusan ng konti. May activity. Magkano lang ba ngayon ang pumunta ng Singapore? May 2,000 ka, may round trip ka na Baka mas mababa pa ron Di ba? Pagka may 2,000, kami kasama pang hotel yun. As against, doon sa 100,000 sasandukin. Di ba? Per barangay. Alam mo ba na ang dami nag-react dito sa ating Facebook? Ang dami nga nagtanong bukas po ba balik nyo sa ere? Same time pa rin po ba sa umaga? Sabi ko, October 5. Sumagot na naman siya, tumagal po ata. Ba? Nainip siya, no? Pagbalik nyo sa ere, same station pa rin ba? Hindi ko na sinagot. Ngayon, nag-post ako. Kaninang madaling araw ito, nag-post ako Ang sabi ko, paumanhin po kasi po sa mga naghihintay ng aming pagbabalik sa October 5 pa po kami muling mapapakinggan at ang mga programa ng A-Tri Media dahil hindi pa po tapos ang isinasagawang pagsasaayos sa bagong transmitter at mga equipment na gagamitin. Abangan na lang po. Maraming salamat. Yun ang nilagay ko. Alam mo ba, as of this moment, katakot-takot na po ang like. Ibig sabihin, ito po yung mga naghihintay, may mga comments po dito. Ang dami na rin. Si Mary John Salvador, sabi niya, paano ka Percy sa Ustream? Tuloy pa rin ba? Tuloy pa rin at ito rin yung account na gagamitin sa paglipat namin kahit ibang himpilan na po. Back ang Lapid Fire, Percy. Sabi naman ni yung taga Dumaguete. Si Nancy D. Si Nancy D. Yan. Sabi naman ni Elmer Icleo, ayoko ngang abangan. Kailan ba yan? Sige, makikinig ako. And wait at magandang umaga. Si Elmer Icleo. Ewan ko, kamag-anak ba ito ni Ruben Icleo? Icleo. Sana malinaw na hindi ko makuha station mo dito sa Calamba, Laguna. Sabi ni Aida Rabor Aliwalas. Ngayon makukuha nyo yung signal lang. Yung radyo, hindi talaga nyo makukuha yun. Kasi hindi ko kumikilos yung hindi ko nabubuhat yun si Rona Cruz, hinahanap na ng mga tao dito sa bahay program nyo. Can't wait for you to be back on air, sir. Si Rona Cruz, journalist. Ang nire-repair niya sa bahay nila, nakikinig sa atin, yung mga parents niya. Dito lang yan Kapitbahay namin kayo, Rona, baka hindi nyo alam Nandito kami sa studio ng A-Tri Media. Malapit lang, dinadaanan namin yan. Nasa paligid-ligid lang kami. Yung father niya, lawyer. Tsaka yung mother niya yata. Miss your program na, idol. Sabi naman ni Jean Berakit. Matutuwa yung mga
yung nawala kayo sa pangsamantala sa ere. Magandang umaga sa iyo, Ka Percy. Pasigaw, ha. Balik agad sa ere para mamatay sa inis yung mga kurap na pumatay sila sa inis. Ganyan ang mga malasindikatong puli. Well, ito mahaba ito eh. Ito na lang. Si Malu Kawamura ng Tokyo, Japan. Nag-aabang po lagi, Mr. Percy Lap. Thank you sa lahat. Way back 5 years ago. Yung nangyari sa akin sa Philippine Embassy. Kasi ito nagka-problema ito sa Philippine Embassy sa Tokyo. Nung isulat ko na inaksyon na naman ni Ambassador. Ano yun? Manolo ba yun? Lopez? Yung ABS-CBN din yun eh. Inaksyonan nila, hindi, nakalimutan natin pasalamatan sila doon dahil ngayon lang sinabi ni Malo na naaksyonan, no? Yun nangyari. Inaksyonan, tinulungan naman siya. Ang laking pagbabago sa loob, maganda na at hindi nababastos ang mga empleyado at malinis na rin sa loob. Yun, no? Ang laki ng tulong nyo, salamat ng marami. Yun. Isa yun sa mga yung magulo ron. Ang sikip dun sa embassy, tsaka ang dumi raw. Kawawa yung mga nagpupunta. Ang laki raw ng pinagbago. Dapat purihin din natin yung ambassador dyan, di ba? Makapaghihintay, wag lang ang wala. Yun. Wag lang daw tayong wala. Thanks for the info, Ka Percy. Nagtataka nga po kami, puro music lang. Looking forward to it. Ito na, sasabihin ko na sa inyo, ibang istasyon na ho, no? Hindi ko lang sasabihin specifically kung anong station. Pero ibang station na ho, ibang dial na ho. Mas madali na po. Mas malakas. Dati ho kasi 4 ang numero nung dial, di ba? Ngayon 3 na lang. Mas madali na ho yan, di ba? Naku, malapit na sila, no? Mayoral Predolim, magpaalam na tayong isa-isa. Sige. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas na muli. Ito si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talasas. Maraming salamat po sa sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si atong ma'am. Mabuhay po kayo. Bisitahin po ninyo itong mga kikinig sa atin, yung website ng atrymedia.com. Hindi, ano ko ito mamaya. Ipopost ko ito, Mga kaibigan, sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po bukas. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hindi, bago ho yan Ang tabayanan nyo susunod na ho ang programang Katapat at Karancho. Si Manila Mayor Alfredo Lim at si Migsil ang inyo pong makakasama. Magandang yumaga! Erap! Buisit! Estrada! This program is